puso, ating mga sarili sa ating paglapit, pagbirog sa ating Panginoon. So for worship.
pag-ibig sa iyong dakilang pagmamahal. How amazing is the love of the Lord. Puri ko, Panginoon. Kami nga po ay patuloy na nagpapakumbaba, lumalapit. Humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagmamahala sa inyo. Saan po mga kamayan po Diyos, kami po ay marapating mo na lumapit sa iyong dakilang presensya ng Diyos. Welcome you Lord in this place. Putilis ko po sa aming kailangan po. Patuloy namin ko yung hinahangan ng Diyos. In this time. Lord, we pray po sa mga kapatid po namin. Dinako sa iyong bangit simbahan. Dahil po namin. Ingatan niyo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong mga angin. Ingatan sa sana pagbarito, Panginoon. Paalala sa kanila ang kahalagahan ng pakikiisa sa pagpupuri, sa pagkasama-sama bilang magkakapatid. Hindi itataas ng pangalan ko, Panginoong Jesus, pagkilala ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Dahil po ito sinabi na kayo. Good morning po sa ating lahat at magpatuloy po tayo sa Panginoon. Magkakayan po tayo. Open the eyes of
ngayon sa kusang Salamat po ang Panginoon. Iniaalala namin para sa iyo. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you.
Amen. So, pinagpalang linggo po sa ating lahat. So, thank God it's Sunday. So, thank God because it's for Him that we have everything. Paano na lang kung mawala sa atin ang meron tayo? Di ba? Patuloy pa rin ba tayo magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon? So, minsan tayo sinusubok ng Panginoon kung tayo ba ay magiging tapat, kung magiging tapat pa rin kahit sa oras na kalimitan. So, tayo po ngayon ay nasa mensahe na ng kalooban handog. So, all that is with us today is God's gift. So, God has a power over everything. God gives, but He can take it quickly as well. So, nagbibigay ang Diyos, pero siya rin ang kumukuha. So, tulad ng pag-uugali ni Job, nang mawala sa kanya ang lahat. So, hindi siya nagalit o hindi niya kinuwestiyon ang Panginoon kung bakit ba nangyari sa kanya yon. So, sa halip, ano pong ginawa ni Job? Siya ay patuloy na nagpuri at nagpasalamat sa Diyos ng buong puso. So, hindi naman po laging kapag meron tayo, tsaka lang natin magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Diba? Dapat ay meron o wala, tayo ay patuloy na naghahandog ng pasasalamat sa Diyos. So, basahin po natin na nasa aklat ng Job, Kabanata 1, talata 21. Ayan, basahin po natin sabay-sabay sa screen. Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, atin pong tandaan, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ang presensya ng Panginoon. Kahit nasa iyo na ang lahat, ngunit wala naman ang Diyos sa buhay mo, bali wala na rin ito. So, purihin ang Panginoon sapagkat ang lahat ay mula sa Kanya at para rin sa Kanya. So, ihanda po natin ang ating kaloob at handog at ating pong ipanalangin. Amang banal, pinupuri, sinasamba namin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na meron ka. Salamat sa katalinuhan, kalakasan na pinagkakaloob mo upang makamit namin ang mga bagay na ito. Wala kaming pag-aari sa mundong ito, Panginoon. Kayo po ang merong kontrol sa lahat ng bagay at ito po ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, yun niyo pong pagpalain ng lahat ng aming gawa at kakayanan. Patuloy niyo pong buksan ang aming mata upang makita ang mga pagpapalang ito. Continue to meet all our needs and bless the church in proportion to how you bless us, Lord. Ito po ang samong dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay masayang makaloob sa ating Panginoon. At ngayon pong umaga, ihanda po natin ang ating mga spiritual na tenga at ang ating puso para sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibibigay mensahe ni Pastor Audrey. So palakpakan naman po natin, Pastor Audrey. Okay, so maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos. Muli, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Sabihin natin yan sa bawat isa. Good morning. Magandang umaga. Another day of worshiping the Lord. Amen. So dapat lagi tayong excited sa ating pagsamba. The only greatest thing that we can give back to God is our worship. Amen. Because sabi nga kanina na ni Teacher Ana, everything is from God and for God. Ayan. Okay? Kaya purihin ng Diyos sa bawat isa. At tayo narito at sama-sama na nagpupuri at sumasamba. At hindi naman ay nakikinig ng salita ng Diyos.
Yun, the greatest worship that we can give to God is by submission to His Word, to His Holy Word. Amen? Kahit anong ganda ng awit mo dyan, kung ikaw man ay umaawit ng pagsamba at papuri sa Diyos, pero kung hindi naman tayo nakikinig. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, you worship me with your lips, but your hearts are far away from me. Kaya so, sumasamba lang sa bunganga, hindi sa gawa. Puro gawa, wala gawa. Ayan. Okay? So kaya mahalaga po, ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagsamba. Okay, the Bible tells us that we are created for the glory of God, for His glory, to give glory to God. Amen? Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para lamang sa Kanyang kapurihan. At marami dyan ay hindi natin naunawaan dahil ang buhay natin madalas ay sumesentro lamang sa ating sarili, sa ating buhay. So sabi nga, lahat ng bagay ay nararapat magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen? So sa oras na ito ay dadako na po tayo sa pag-aaral sa salita niya at ang ating pag-aaralan ay may title na Jesus Christ is Lord. Hindi po ito yung J-I-L na church. Hindi, ito po ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Sabihin nga po natin, Jesus Christ is Lord. Amen? Yan. Okay, basahin natin sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Okay? Yan sa ating mga Bible or sa ating screen. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Yan ito po sabi sa Revised Standard Version of the Bible. Verse 5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a high thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito na aming natunyan. At dalangin namin, O Diyos, sa aming pag-aaral, maunawaan, at ang Banal na Espiritu siyang pahayag sa amin na mensahe ito sa umaga. Salamat po, Lord, Ikaw lamang siyang sentro ng aming pag-aaral, at Ikaw siyang may taas at may dakila sa aming kalagahan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus Christ is Lord. Sa maraming panahon ng ating pagiging Christian or professing as Christian, ito ang isang pinakamahalagang bagay na dapat ay naunawaan ng lahat ng mga Christian, that Jesus Christ is Lord. Okay, pag-aaral natin, hindi sa baba, ay maunawaan natin. Paano nga ba dapat o ano nga ba yung pagiging Lord ng ating Panginoon Jesus? Amen? So dito ay nagpapakita sa ating mga binasa
na ang Diyos, ang Panginoon, ay nararapat, no? Na talagang ituring nating Panginoon, ang ating Panginoon Jesus Christ. Sabi diyan, no? Kaya dito siguro ay mahalaga pag-aralan natin. Sa maraming mga kapaniwalaan o mga relihiyon na lumaganap sa mundo, nandyan ang Buddhism, nandyan ang Confucianism, no? Lahat ng klaseng mga paniniwalang spiritual o relihiyon ay lumaganap. Pero isa lang ang pwedeng napatunayan ng ang napatunayan ng malalak sulatan na siyang nanatili na buhay magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya tayo ngayon ay tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Okay? So, Jesus Christ is Lord. Ano nga ba ibig sabihin ng Lord? Ang sabi ng mga diksyonaryo, ang Lord ay nangangahulugan na title of high-ranking official. A title given to some high-ranking official or in a society. Or another meaning is that Lord means the title for a noble son. Noble sons. Yung kilalang mga mayayaman or mga lahi ng mga royal family like king and sa isang kaharian. Okay? So, it is a title for noble son. Bawa, ikaw ay anak ka ng isang mayaman na tao. Ang tawag sa atin dito ay tawag ko sa mga mayayaman sa atin ay Senyor Bernabe. Manukan. Senyor, kaya noble. Yung anak niya, ang tawag doon, ano? Senyorito. Yung mga Spanyol. Senyorito. Ay siyempre, dahil madalas nasa bahay, yung anak na lalaki, wala yung magulang o yung tatay na si Senyor Bernabe. Siya ngayon ang pinaka mataas doon sa kanyang pansyon o sa kanyang kaharian doon sa atin. Kaya ang tawag sa kanya ng mga taga-pagsipi o mga alipin ay Panginoon or Senyorito sa ating pagtawag. Okay? So, tumutukoy na siya, ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Kaya siya tinawag na Panginoon. So dito ay pag-aaralan natin ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon Jesus. Okay? Kung pipili ka ng sasampalatayanan para maligtas, Jesus is our Lord and Savior. There are three things about Jesus that is revealed in the text na ating binasa. Pag-aaralan natin ang pagiging Lord ng ating Panginoon. Number one, natin, no? Jesus as the eternal Son. Eternal. Sabihin natin, eternal. Panghabang panahon. Siya ang anak ng Diyos. Sabi niya sa Philippians chapter 2, verse 6. Who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Kahit na siya'y Diyos, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Ito ang ating Panginoon. Sa kanyang pagkakataong tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kahit na siya, alam niya, siya Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. But the reality is that He is God. Marami na pong mga patunay dyan. No? Mamaya, tatakal natin yan. Okay, so, we see that Jesus is essentially God. He is God. No? Essential means basic. That in the beginning, He is God. Amen? In the beginning, He is God. Who being in the form of God, sabi doon, sa binasa natin,
The word form speaks of the nature and character of being to whom it pertains. Yung character, no? Yung forma, ika nga, yung images, o yung ano ang kanyang description, yung kanyang form, yung kanyang natural, siya ay isang Diyos. So, sabi ng John chapter 1 verse 1, no? Madalas nating binabasa, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Puro tumutukoy doon sa salitang yan, na salita doon sa Bible, sa Old Testament. Sabi doon, in the beginning. Kasi nung unang panahon sa Old Testament, ay ang Diyos ay nagpakahayag sa tao sa pamamagitan ng tinig na yan, ng salita na yan, na naririnig ng mga propeta. No, kadalasan sa mga propeta sila nagpapahayag. Kaya ang mga propeta naman ay sinasalin nila sa mga congregation, sa mga tao, yung pahayag ng Diyos sa kanila na salita. Kaya, thus says the Lord. Ito ang salita, ang sabi doon. Kaya ang sabi dito, in the beginning, nung una, ay salita. Kasi walang nakikita. Alam natin, God is the Spirit. Kundi may naririnig lang na salita ang mga propeta. Pero sabi dito, ng Panginoon, sa kanyang salita, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So malinaw na yung salita na yun. No? Alam natin kung sino yun. Sabi ito sa John chapter 1, and the Word dwelt among us and became flesh. Sino ba ang nagkatawang tao? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So ang tinutukoy dito na the Word was God is the Lord Jesus Christ. Amen? So there is the word from Hebrews chapter 1 verse 2 has in these last days, sabi doon, spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat. So, siya po ay ang Diyos na manlilikha. Kaya yung sinasabi po ng maraming relihiyon na si Kristo ay tao lamang, wala pong katotohanan. Siya po ay 100% God and 100% man. Kaya niyang maging kung anong gusto niya dahil siya Diyos. Okay? Kaya sabi diyan, siya sa pamamagitan niya nalikha. Ay, meron pa namang tao na ganyan na siya ang lumikha ng lahat. No? Natural, hindi siya tao. Kaya huwag po tayong maniniwala sa turuan at mga aral ng iba na ang Panginoon ay tao lang. Okay? Meron din tinatawag na pre-existence of Christ in the Old Testament in Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. So si Moses, tinanong, anong pong pangalan nyo? Kasi di ba, wala akong pangalan, wala akong yung Jesus. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, I am that I am. Yun lang ang pahayag ng Diyos kay Moses. That was in the Old Testament. Okay? Kaya sa New Testament, nagpahayag ng Panginoong Jesus. Sa John chapter 8:58, si Jesus, ang Panginoong Jesus na ang nagsasalita. Ang sabi dito, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, tinitiyak ko, assure, sabi na, I say to you, before Abraham was, I am that I am. Tinuran din ng ating Panginoon. Yung sinabi ng salita doon kay Moses, ang sabi niya kay Moses, and God said unto Moses, I am that I am. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ako nga, no? Even before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ako nga. So kung ating pag-aaralan, si Moses po ay sumunod na lamang kay Abraham. Nauna po si Abraham bago magkaroon ng Moses. No? Kasi nga, si Abraham sa kanya nagsimula ang lahi ng mga Hudyo. So bago pa nagkaroon ng Moses. Mahabang panahon na ang lumipas. Kaya sabi dito, even before Abraham was, I am.
So, yun ang tinutukoy doon na si Jesus ay yung una pa'y naroon na. Even doon sa panahon ng Old Testament, naroon na siya. Okay? He had seen me, had seen the Father. John 14 verse 9. I and my Father are one. Sabi ng Panginoon. Okay? And they shall call His name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, nagkatawang tao. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. So, Jesus Christ is, we see that is an essential God. Essentially God. Primarily or basically, absolutely God. Wala nang question dyan. Amen? Huwag na tayong malito. Kasi mula pa lamang siya ay Diyos na manlilig. Okay? We have to establish by ourselves in our belief and faith that He is totally, absolutely God. Kasi pag nagduda ka dyan, wala kang kaligtasan. Amen? Kaya huwag tayong palilito sa mga ibang aral. Diyos nga ba o tao? Tao nga ba o Diyos? Tapos ka dyan. Pag nalito ka dyan, wala kang katiyakan, wala kang kaligtasan. Amen? Remember, we are saved by faith, meaning by trusting in the Lord Jesus Christ, our Savior. That is faith. Pero pag nalito ka, wala kang pananampalataya, wala kang katiyakan. Amen? So believe in this word that Jesus Christ is God even from the beginning. Okay? He is essentially God. And then letter B, we see that Jesus is equally God. He is equally God, equal sa lahat ng tatlong persona ng Diyos. Though He was in the form of God, did not count equality with God. In Philippians chapter 2, verse 6, sabi doon, hindi niya inaring Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Okay? Recognizing Jesus as God will make us become like His servant. Okay. Hindi mo magiging Panginoon ang ating Panginoon Jesus kung hindi mo kilalanin siya Diyos. Nasabi na Iglesia ni Cristo, hindi naman Diyos si Jesus, si Jesus. Ha? Siya'y tao lang. Kaya siya ay Panginoon lang. Yan. Panginoon lang daw, pero hindi Diyos. Kasi, kumbaga, inalinturan din na si Jesus doon sa mga Panginoon na nandito sa lupa. Yung mga amo, kasi pag sinabing Lord, yan yung amo sa bahay. Oh, my Lord, Sir King Arthur. Ganyan. Ang tawag doon, Lord. Pero tao yun. Ha? Parang ganun nila inihinatulad. Kaya ang Panginoon Jesus daw ay tao lang, hindi siya Diyos. Pagamat siya ay itinuring na Panginoon. So medyo malabo po yung kanilang katuruan na yan. Sapagkat maraming bagay tinuro sa Biblia na si Jesus na ating Panginoon ay Diyos. Hindi mo pwedeng magkaroon ng kaligtasan kung hindi siya tatanggapin bilang Diyos. Dahil siya lamang ang ating tagapagligtas. There is no other Savior. Amen? Kaya alanganin. Hindi maliligtas ang tao, hindi ka maniniwala ang si Jesus ay Diyos. Amen? Okay, so in John 5 verse 18, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath but said also that God was his Father, making himself equal with God. Sabi kasi ng Panginoon, ako ay at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, pinapahayag niya na siya ay Diyos. Kaya sabi doon, ang nangyari doon, talaga ipinapatay ng mga Hudyo si Jesus na ating Panginoon. But likewise, we are likely killing Jesus as the Jews if we don't want Him to become Lord and God of our lives. Siguro kung tayo buhay nung panahon na yun, kung hindi ka naniniwalang Diyos, si Kristo, kasama ka doon sa mga Hudyo na nagpapatay sa Kanya. Kasi hindi ka naniniwala. Kaya, sino ba yung umaangkin ng pagka-Diyos? Sino ba yan? Ganun ang ginawa ng mga eskriba at mga pariseo. Okay? People don't want Him to be Lord. Yan po ang katotohanan.
people don't want Jesus to be Lord. Karamihan po sa tao, maski sa panahon natin ngayon, ganyan ang pagkakaunawa. O ganyan ang nangyayari sa buhay Kristiyano. Maraming Kristiyano ganyan po. They don't want Jesus to become their Lord. Ang sabi ni Body Beauchamp, sa mga Reformed pastor, ang sabi niya, you cannot make Jesus as Lord. He is already Lord. Amen? He is already Lord. Minsan kasi para bang, minsan, di ba, sa mga mangangaral, sa panahon natin ngayon, make Jesus, sabi ng maraming mangangaral, make Jesus as your Lord and Savior. That is contradictory to the Scripture. You cannot make Him as Lord. Ibig sabihin, ikaw lang, di ba? Ibig sabihin nang dahil sa'yo, kaya lang siya naging Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ka kaysa sa Diyos. Marami pong mga seemingly confusing teaching, nakakalito. Hindi mo pwedeng sabihin, I will make Jesus as my Lord. No. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay dahil sa kagagawan mo, even ang kaligtasan mo. Hindi po ganun. Okay? You cannot make Jesus as Lord wherein He is already Lord. Ayan. Hindi mo pwede pangunahan ng Diyos. Kung talaga ikaw ay pinili ng Diyos, definitely, Jesus Christ is Lord of all. Alam niyo ba, kahit ang demonyo, tanongin natin ng bawat isa, sino ba ang Lord nitong mga demonyo? Diba merong mga demonyo? Sino ba ang Lord nila? Tanong. Sino ang Lord nitong mga demonyo na nasa impyerno o mapupunta sa impyerno? Sino ang Lord nila? Sino? Si Satanas. Sabi si Satanas, mali po. Hindi po si Satanas ang Lord ng mga demonyo. Alam niyo po ba kung sino? Ha? Sino? Jesus Christ. Diba? Marami tayong alam na hindi natin alam kung tumpak eh. Ang Panginoon ng mga demonyo si Satanas. Hindi po. Dahil si Satanas, susundin lang siya sa Panginoong Jesus. Jesus Christ is the Lord of all. Amen? Pinatutunan ba tayo? Pinatutunan ba? Isa kasi ganyan, akala na kung ano lang yung narinig natin eh. Sa ating mga ninuno, sa ating mga kamag-anak, nakalakihan natin. Mahalaga kaya tayo nag-aaral o nakikinig ng pangangaral na ganito para tayo gagabay tayo sa katotohanan. Okay? Jesus Christ is the Lord of all. He is the Lord already. Okay? But rather, sabi nga dito, people really don't want Jesus as Lord. They just want Him as Savior. Yan, nakalagay ba? Yan. Ang gusto ng tao, si Jesus ay tagapagligtas. But they don't want Jesus as Lord. Yan. Kasi maraming tao ganyan eh. Pag tinanong mo, ikaw ba gusto mong mapunta sa langit? Saan mo gusto mong mapunta sa langit o sa impyerno? Kasi siyempre sa langit, ayoko sa impyerno. Gusto nating maligtas tayo sa apoy ng impyerno. Pero hindi natin gustong maging Lord ng Panginoong Jesus. Most of the time, ang Lord natin ang ating mga sarili. Ang ating pinapanginoon ay ang ating mga ambisyon, ang mga hangarin natin sa buhay. Diba? Pag sinabing Lord, siya ang Panginoon, siya ang dapat nasusunod. Hindi ikaw. Kaya nga, Jesus Christ is Lord. Amen? Amen. Sabihin natin, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Ayan. Kaya kapag naroon yung pangarap natin, doon yung hangarin natin sa buhay, yung ating mga pinapangarap na maabot, kaya gagawin natin ang lahat. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos sa buhay mo ang bagay na yan? Si Jesus ba ang nagiging Panginoon sa mga pangarap mo na yan? Amen? Kaya kadalasan minsan hindi tayo nakapag-church kasi
May mga magagandang opportunities sa araw ng linggo. Teka muna, Lord ha. Kasi may opportunity. Hindi ko pwedeng palampasin. So, ibig sabihin, kung hindi mo na siya susundin mo, sino na Lord mo? Yung hangarin mo, yung sarili mo. Amen? Jesus Christ is Lord. Amen? Amen po ba? So, tandaan natin yan. Okay? So, the nature, sabi ni A.W. Pink, isang author ng Reformed Spirit na book. Ang sabi niya, kung ganito maganda, the nature of Christ's salvation is woefully misrepresented by the present-day evangelist. Sa mga modernong panahon natin ngayon, mga evangelist daw, misrepresented ang salvation. He announces a Savior from hell rather than a Savior from sin. Unuhan ba natin yun? And that is why so many fatally deceived, they wish to escape the lake of fire, who have no desire to be delivered from their carnality and worldliness. Ibig sabihin yan, ang ating gustong pakinggan lang ay yung pangangaral na tayo maliligtas sa apoy ng impyerno, pero wala tayong desire na makalaya sa ating mga kasalanan pinaggagawa. Yung patuloy nating ginagawang kasalanan at pagsuway, carnality and worldliness. Amen. So, bakit kasi hindi ko talaga kaya iwan. Hindi ko matiis. Ayan. Mahal mo kasi siya. Ayan, sabi ng Bible, love the Lord your God with all of your heart, with all your might and soul. Hindi yung sarili mong kagustuhan. Kung talagang Lord ang Panginoong Jesus, hindi ang sarili mo ang susundin mo. Siya ang dapat masunod. Siya ang Panginoon. Kung gusto mo talagang maligtas sa apoy ng impyerno, maging Panginoon mo ang ating Panginoong Jesus. Kung hindi, hindi ka maliligtas. Sa isip mo lang yan. Magiging ilusyon lang ang lahat sa isip mo na ikaw ay ligtas dahil ikaw ay nag-church at nakikinig ka. Kapag ka ang pangaral ay liligtas tayo sa apoy ng impyerno, gusto natin. Make Jesus, sabi doon, make Jesus. No? Pero hindi natin kayang gawin ang Diyos, gagawin mong Panginoon. He is already Lord. Just believe in the Lord Jesus Christ. He is already the Lord of all. Amen? Susundan ba natin? Okay? Kaya nga mahalaga ang pagkilala sa ating Panginoon. Okay, sa Matthew 22 verse 37, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Okay? Kasi ang gusto ng tao lagi ay yung puro pagpapala, yung puro kaginhawaan, yung puro mabuting bagay. Imagine natin ang Panginoong Jesus nung siya magkatawang tao, puro pagpapakasakit ang naranasan niya. Hindi puro blessing, hindi puro pagpapakaligaya, hindi para magtrabaho, mag-ipon ng maraming pera at makapagpakasyon sa Boracay, makapag-abroad, at maranasan ang karangyaan ng buhay sa sanlibutan. Hindi po yan. No? Brother, sabi nga, love the Lord your God. Loving God requires time, and love spells time. Sabi dyan, do you have time for God? Meron ka bang panahon sa Diyos? Pastor, kasi dami natin din. Kasi busy po eh. Walang oras. Ang totoo, sabi lang, hindi totoong wala tayong oras sa Panginoon. Kasi busy tayo. Ang totoo, walang pag-ibig. Amen? Walang pag-ibig. Wala kang pag-ibig sa Diyos. Kung totoong mahal mo, may oras ka dyan. Amen ba? Hindi ba pag mahal mo talaga? Kahit nga hindi pa oras, ilalagay mo pa ng oras. O bakit nagtsapat? Para ka namang chick, ang aling tapat. Nandito ka na kaagad. Di ba? May oras ka lagi. Kasi mahal. Amen. Amen? Amen. Ganun tayo sa Diyos dapat. Kung totoong nagmamahal ka at siya Panginoon mo, may oras ka.
Ha? Ang mga babae, kala nyo ganyan yan. Kala nyo, dead lang. Pakipot lang yan. Pero lahat ng oras meron yan. Di ba? Eh syempre, hindi sila pwedeng magpahayag. Kung babae sila, dapat ang lalaki ang merong initiative. Pero sa lahat ng oras, may oras yan. Pag talagang nagmahal. Di ba, mga babae? Ayaw maniwala, ayaw tanggapin ng asawa na siya'y may oras pa kaysa sa atin. Yung mga panahon yun. Hindi nga pag-ibig, di ba? Kasi hindi sila expressive, hindi sila pwedeng mag-take ng initiative. Ang lalaki dapat maksyon, manligaw. Pero sa lahat ng oras, ang babae, pag alam niya may gusto sa kanya, tapos alam niya gusto din niya, lahat ng oras nasa isip niya yan. Di ba? Kailan kaya aakit ng ligaw? Kailan kaya? Di ba? Mahal eh. Ganyan po yan. Kung talagang nagmamahal, may oras ka. Okay? So, hindi totoong wala tayong oras dahil busy. Ano to? Wala tayong pag-ibig sa Diyos. Okay? We love ourselves. We make ourselves as Lord of our lives. Hindi ang Diyos. Amen? So, we see Jesus as God, as our Lord. Amen. Ito dapat ang ating nakikita. Jesus as the eternal Son, ang anak ng Diyos na makapangyarihan habang panahon. So simula pa ay siya na. Okay, number 2. We see Jesus as the earthly servant. Earthly servant. He is our Lord. He is our God. And He is also the earthly servant sa kanyang ipinakita ng kanyang pagkakatawang tao. Philippians 2:6-8. Who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, humbled Himself, and became obedient unto death, even death on a cross. Hallelujah. Okay? Dito pinakita ng Panginoon ang kanyang pagiging lingkod sa kanyang Ama, sa Diyos Ama, God the Father. We see Jesus as the earthly servant. Nagkatawang tao. Hindi inaring siya'y Diyos. Alam natin, paano natin maunawaan, bakit ba niya ginawa na magkatawang tao? Sapagkat, ang sabi ng John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sinong manampalataya sa Kanya ay hindi na makahamak, pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinadala, bakit? Dahil ang tao ay patungong kapahamakan. Kailangan mayroong magpunta. Kailangan mayroong mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan. At walang ibang nararapat maliban sa anak ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya siya ay nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. The eternal Son became the earthly servant. Naging lingkod sa sanlibutan. He that was in the form of God took upon himself the form of a servant. Jesus is the same as God, equal with God, but did not need to be counted equal with God to show example of humility to us. Ipinakita dito sa kanyang pagkakatawang tao ang pagiging humble, pagpapakumbaba. Kung tunay kang nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagpapakita ng halimbawa ng kapakumbabaan ay pinapahayag sa atin. Amen? Letter A, sabi dito, the likeness Jesus assume. Assume means take responsibility. Maging responsable ka sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod, sa ating pagpapakumbaba. Okay? Jesus thought it not valuable to be equal with God. Hindi mahalaga sa kanya na maging kapatid ng Diyos. Ang mahalaga, ialay ang kanyang sarili sa kaligtasan ng tao. Kaya ang bawat mananampalataya ay nararapat na kumilala sa Panginoon at
sumunod sa kanyang ipinakitang halimbawa ng pagpapakumbaba. O siya nga Diyos nagpakatao. Nagpakumbaba. Nagkatawang tao. Pero maraming sa tao, nagkakatawang Diyos. Baliktad po. Amen. Ganyan tao, di ba? Isang kahit na sa usapan lang hindi papayag na matalo. Sa kanyang katuwiran, hindi papayag yan. Kapag may katuwiran, ipaglaban. Di ba ganyan tao? Minsan nalilito tayo dyan. Kapag may katuwiran, ipaglalaban. Ang Panginoon nasa kanya lahat ng katuwiran. Pero hindi niya pinaglaban. Sapagkat ikapapahamak ng tao kung ang pagbabasihan ay katuwiran, the righteousness God, lahat talaga tayo walang maliligtas kung hindi magpapakumbaba ang Diyos, ang Panginoon Jesus. Kaya ganyan. Kaya sa pagsasama ng mag-asawa, kaya minsan nauwi sa paghihiwalay, sa pagtatalo. Nagkakaroon ng pagtatalo, ayaw kasing umayag ng isa. Siya ang tama, hindi, tama ako. Diba? Kapag tama, ipaglaban. Parang ganun. Kaya ano nangyayari? Kapahamakan ang mangyayari. Mapapahamak ang pagsasama ng bawat relasyon. Kasi ayaw magpakumbaba ng isa. Pareho kayong mapapahamak, mahuhulog sa kapahamakan. Kung walang magpapakumbaba, pareho kayong mahuhulog sa kapahamakan. Sa banging malalim. Amen? Kaya sa buhay natin, kapatid, yung pagpapakumbaba ang kailangan makita sa bawat isa. Huwag mo rin laging magaling ka. Diyan napapahamak ang tao. Yung sa pagiging magaling. Magaling. Napapahamak. Ayaw umayak. Hindi, ako na una dito. Minsan ganong kwento, alala ko. Sa isang bundok daw, mataas na bundok, at doon ay merong landas na one way lang ang pwedeng dumaan. At doon ay napakalalim na bangin ang babagsakan. At doon sa landas na yon, may dumaang isang tupa. Sa kanyang pagdaan doon, may nakasalubong siya isa ring tupa. Magkasalubong sila. Ang problema, hindi pwedeng mag-two-way. One way lang Paano yun? Sasabihin ba ng tupa? Hindi, ako na, umatras ka. Wala namang atras ang tupa Pag pumasok ka doon, wala nang atrasan. Eksakto lang Hindi ka pwedeng mag-U-turn. Malalaglag ka sa bangin. Ganun po. Nagkasalubong sila. Paano na yan? Pag nagpatigasan yan, at walang magbibigay, parang malalaglag yan. Anong ginawa ng tupa? Ang ginawa daw, ayon sa kwento, yung isa, lumuhod. At yung isa naman, dumaan sa ibabaw niya. Kaya sila parehong nakalagpas nang hindi napahamak. Amen? Karamihan sa tao kaya napapahamak, ayaw magbigay. Kahit sa pagdadrive. No? Hindi, right of way ko to. Bahala ka dyan. Pag nandiyan ka dyan, babanggayin kita. Ganun di ba mga driver? Maraming kamote, ganyan. Mga kamote rider. Hindi kasi ako dito. Sabi ako, right of way ko to. Dahil sa right of way mo yan, napahamak, na-aksidente. Kasi hindi marunong magbigay. Amen? So ganyan po ang itinuturo na pinakita ng halimbawa ng ating Panginoon, magpakumbaba, magbigay ka. Ay hindi yung gusto mo ikaw lagi nasusunod. Gusto mo ikaw ang Panginoon. Amen? Okay, so treasure, sabi niyan, equal with God, hindi inari ng Panginoon na siya ay kapantay ng Diyos. Hindi niya tinreasure, hindi niya binigyang halaga na siya ay kapantay. He made himself no reputation. He made himself no reputation means he emptied himself. Inalis niya lahat ng kanyang meron siya. Inalis lahat ng karangalan, hindi niya nais maging magaling o makapangyarihan, kundi pakumbaba upang ialay ang sarili sa krus ng Kalbaryo. Sino ba na? Yung tao nga wala walang papayag na siyang
ipako sa krus doon para maging kaligtasan ng lahat. O bakit hindi naman ako may kasalanan? Ganyan ang tao. Pero ang Diyos na talagang walang kasalanan, siyang nag-aalay ng buhay. Ang ating Panginoon Jesus. Okay? So servanthood is about humility like Jesus through denying yourselves. Deny yourselves. In Matthew 16:24, if any man will come after me, that he deny himself and take up his cross and follow me. Kung talaga ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, tagasunod ka ni Kristo, deny yourself, take up his cross, follow him. Deny yourself. No? Ikailangan yung sarili. Pasanin ang krus at sumunod kay Kristo. Yan po pinakikita. Kung gusto mong gawing Lord, sabi nga, no? Ang Panginoon. Kung gusto mong maging Panginoon mo, si Jesus. It has to be the life of Jesus as an example in us. And then also it has to be, letter B, the life His sacrifice. Yung sakripisyo pinakita ng ating Panginoon. Being found in the passion as a man, He humbled Himself, became obedient unto death, even the death on the cross. Sakripisyo. Hindi lamang nagpakumbaba, kundi nagsakripisyo na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano po ibig sabihin ito? Kapag po ikaw doon sa pangyayaring naranasan ng Panginoon, yung crucifixion, ito na po ang pinaka nakakahiya sa lahat. Nakaparusahan ng tao. The maximum penalty is the death by crucifixion. Kasi nakakahiya. Kung ako nang parurusahan, sana ano na lang, sa loob na lang ng kulungan. Hindi, ibibilad ka sa lahat, sa madla. Ipapako sa krus, hanggang sa unti-unti kang nangingisay sa init doon, at huhubarang ka. No? Hahagupitin, kakahiya. Yun ang pinakamakasaklap na parusa. Bagamat ganon, inialay ng Panginoon ang kanyang buhay sa ganung nakakahiyang kaparusahan hanggang kamatayan, alang-alang sa ating kaligtasan. Amen? Sa buhay natin, gano'n natin inilala ang Panginoon sa ating buhay at handang sumunod sa Kanya. Sabi doon, follow, take up His cross and follow Him. Susunod tayo. Kung siya nga naghirap doon, hindi niya ikinahiyang mag-alay ng buhay. Paano naman tayo? Hindi ba nahihiya ba tayo? O ikinahihiya ba natin ang Diyos sa buhay natin, ang ating Panginoong Jesus? Kadalasan ganyan. No? Hindi natin may pahayag na tayo ay mga Christian. Hindi natin talaga mapanungkapan. Parang nakakahiya. Kasi baka malaman ng office mate ko na ako ay born again Christian. Layuan ako. Di ba ganyan? Sa Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, yung kahihiyan, and sat down at the right hand of the throne of God. Are you ashamed of the gospel? Ikinahihiya ba natin ang kaligtasan ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay Kristiyano? Kasi kung hindi mo ikinahihiya, mamumuhay kang mayroong pagtitiwala sa Panginoon at may pahahayag mo ang kaligtasan sa tao. Meron ka na bang naakay para sa kaligtasan ng tao? Meron ka na bang nadala sa church? O ikaw yung Kristiyano na after 3 to 5 years doon lamang nalaman ng iyong office mate, ikaw pala ay Christian. Ay, Christian ka pala after 5 years. Diba? Baka ganyan tayo. Amen? Pero hindi po ganun ang nararapat. Sabi nga dito, nilampasan niya ang lahat ng kahihiyan ng tao. Kadalasan tayo ganyan, nadaraya tayo, nadidisip tayo. No? Kasi ang gusto ng tao, lagi sa buhay Kristiyano, yung pagpapalang espiritual, yung pagpapalang material, mga blessing, yun ang gusto natin. Ayaw natin ng pagdurusa, ayaw natin ng pag-aalay ng sarili ng ating buhay.
Na tila kapag wala ka ng pera, ayan, pinarurusahan ka. Wala ka pating blessing. Diba? Pag naghihirap, para bang tila hindi matagumpay ang iyong pagiging Kristiyano kapag ka hindi ka mayaman. Kasi ganyan ang turo ng mga prosperity gospel. No? Dapat ang Kristiyano, pinagpapala, ay paano kung hindi pa pinagpapala? Sa demonyo. Ganyan ang paniwala ng marami. Hindi po. Okay? Nasabi ni John MacArthur na isang nabasa ko, how can a deceived person know he is deceived? Paano malalaman na ikaw ay nalilin lang? How can we spot someone who is deceived? Paano daw natin makikita? Ito lang ang sagot. Look for people who are seeking for healings, blessings, experiences, healings, angels, miracles, signs and wonders, and whatever that are only interested in the byproducts of the faith, not in Christ. Yan. You are deceived kapag kaya ang hinahanap mo sa buhay Kristiyano mo. Marami pong tao ganyan. Kaya lang nagpupunta sa church yung para ma-bless siya. No? Kasi nakaka-bless. Ang ganda ng awitan, nabe-bless ako. Yan. Gusto natin laging nabe-bless tayo. That is not the reason why we are coming to the church. The reason why we come to church is to bless the Lord in our worship. Not to be blessed by God. We are already blessed. Every morning you wake up, you are already blessed because you are still alive. Amen? Pero lagi tayo naghahanap pa rin ng maraming blessing. You are deceived. Nalilin lang ka. Kapag ka ang isip mo lagi, paano ka pagpapalain, paano mararanasan yung magandang pakiramdam, yung feelings, na ikaw ay may nagmamahal sa'yo. E paano kung wala ng jowa? Hindi ka na-bless. Paano na yun? Kung wala kang asawa, hindi ka na-bless. Si Pablo po, walang asawa. At marami sa mga naging lingkod ng Diyos sa Biblia, walang mga asawa. They are blessed. Happy are those who are seeking the presence of God. Blessed are those who ating babasahin, who seek God. For theirs is the kingdom of heaven. Okay? Hindi lamang blessing, hindi feelings or experiences or healing, yung kagalingan. Si Pablo hindi napagaling eh. Habang panahon siyang nagkamatayan niya, nandun yung kanyang karamdaman. Yan tawag na thorn in the flesh ni Pablo. Kaya kung tayo magpupunta sa church, para lang, may sakit ako, kung church ako. O kaya naman karaniwan sa tao, mga Kristiyano, anong siya'y malakas, natutuwa siya sa blessing ni Lord, hanggang siya ay nakalimot na sa Panginoon. At nung siya ay nakalimot sa Panginoon, naging napariwara ang buhay niya, nagkasakit siya ngayon. Nung may sakit na siyang TB, doon na siya nagbabalik sa Panginoon. Saka ngayon niya hinahanap ang Panginoon, Panginoon, pagulingin mo na ako. See? Naghahanap ngayon sa Panginoon. Kasi may karamdaman na. Parang ginagawa na nating panakiputas si Lord sa buhay natin. Pag may pangangailangan lang tayo, saka natin siya ginagawang Lord sa buhay natin. Amen? But He is already Lord of all. So, that we are only interested in the byproducts of faith. Ibig sabihin, hindi tayo interesado doon sa tunay na pananampalataya, kundi dito sa bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Doon lamang interesado ang tao. Kaya tayo nananalig kasi pagpapalain tayo. Kaya tayo pupunta sa church kasi may mautangan tayo sa church. Kapatilan. Isa ganun eh. Puro pagpapalang pa sarili ang gusto natin. So hindi po ganun, no? Rather, if Jesus is Lord of your life, inihayag ang kanyang sarili, inaalay sa pagpapakumbaba,
hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, hanggang anumang kahihiyan dinanas niya. Tayo, simpleng bagay, kinihihiyan natin. Kahit na simpleng pagdadala ng Biblia. Sino mo may dalang Bible ngayon? Taas ang kamay. Yung tunay na Bible. Di ba? Kasi ganun na. Hindi na natin namamalayan. Ngayon, puro na tayo e-Bible eh. Di ba? So, Jesus Christ is Lord whom we must follow. Siya ay Panginoon na dapat nating sundan o panundan ang kanyang ginawang halimbawa sa atin. The Son became a servant, the servant became the substitute. He assumed our likeness and He might abandon His life. He died in our place. Namatay siya para sa ating kasalanan. Amen. And lastly, Jesus Christ is Lord. We see Jesus as the exalted Savior. Yan. We see Jesus as the exalted Savior. Siya ay iniluklok, itinaas na bilang ating tagapagligtas. Siya ang ating Savior. Philippians 2:9-11. Therefore God has highly exalted Him, bestowed on Him the name which above every name. And at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. We see Him as the worthy one. Siya ang karapat-dapat na itaas, aluwalhatian, sapagkat siya ang tanging tagapagligtas. He is the exalted Savior. Sabi doon, siya ay naluklok, iniluklok sa kanan ng Diyos, na sapagkat siya ay naging ating tagapagligtas. The name which above every name. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. John 3:31. Si Jesus ang tanging nagmula sa langit, nagtatawag tao. In Acts 4:12, sabi, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi ang pangalan ng anumang santo, hindi ang pangalan ni Mama Mary, hindi si Jehovah, hindi si Sakso ni Bago, o kung sino man. Kundi si Jesus lamang. Okay? Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Likewise, we should expect Jesus Christ our Lord to raise us in the last days. If He really is our Lord, for He is our exalted Savior. Katulad ng Panginoon, siya ay itinaas sa luklukan ng Diyos. At ganyan din naman, kung talagang siya ay ating Panginoon, ang sabi doon, itataas niya tayo. Bubuhayin na muli. In John chapter 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Ano yung ibig sabihin ng raise him up? You raise me up. Di ba? May kantang gano'n. So, ang Panginoon Jesus ay bubuhayin tayong lahat sa huling araw. Kung ikaw man ay nanampalataya at namatay na, pagdating ng rapture, the second coming of the Lord, bubuhayin mo na yon at sila ay iaangat sa alapaap upang sumalubong sa ating Panginoon Jesus sa kanyang second coming o yung tinatawag na rapture. Pero kung ikaw man ay nanampalataya at di ka pa namamatay, buhay ka. Ba, tayo ngayon, nanampalataya. Bigla dumating ang Panginoong Jesus, nasa alapaap. Unahin mo na yung mga namatay at sila iaangat. Pagkatapos, tayo naman ng mga buhay pa, ay iaangat din doon, pero mawawala na yung ating katawang lupa. Papapalitan ng tinatawag na glorified body. Amen? So, ganyan gagawin sa atin kung si Jesus ay ang iyong Panginoon. That is why Jesus Christ is Lord. Amen? Lakpakan natin ang Panginoon. Praise God. You see Him as the worship one. Siya ang tanging sasambahin ng lahat. In Philippians 2 verse 10, that the name of Jesus
Every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Jesus Christ is the Lord of all. Siya ang Diyos ng lahat. Kaya sabi natin kanina, sino ang Panginoon ni Satanas? Sino ang Panginoon ng mga demonyo? Sino? Walang iba kundi sino? Ang Panginoong Jesus pa rin. Lahat siya susunod sa Panginoon. Kaya lamang si Satanas ay nakagagawa ng kanyang mga paghahasik ng lagim ay dahil pinayagan siya. Tandaan natin, walang anuman nangyayari sa silong ng langit at ng lupa kung hindi dahil sa kapahintulutan lamang ng Diyos. Kung si Satanas man ay may ginawa sa iyo, tandaan mo, hindi dahil gusto lang ni Satanas siya. Pinayagan yan ng Panginoon. Amen? Mahirap man maunawaan, pero pagpatuloy kang mag-aral, no? Lahat ng bagay na nangyayari, mabuti man o masama, ayon niya sa kapahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Tayo lahat ay tumayo. Jesus Christ is Lord. Tiyak ng ating kaligtasan if Jesus Christ is your Lord. Jesus is the eternal Son. Jesus is the earthly servant. And Jesus is the exalted Savior. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat ulit sa mga salita mo na aming napapagana. Maraming pagkakataon, hindi nagiging totoo na ikaw ay aming Panginoon. Sa maraming bagay at oras, ang aming mga sarili, ang aming Panginoon. Ang pera, ang hanap buhay, even ang mga mahal namin sa buhay, nagiging Panginoon. Patawarin mo po kami ngayon sa aming mga pagkakasala. And we learn from your word that we have to take Jesus. We have to trust Jesus as our Lord and Savior. O Panginoon, patuloy pong magpakahayag sa bawat isa at ipaunawa ang iyong mga salita na kailangan ikaw ay maging Panginoon ng lahat sa amin. Patuloy mo kaming gabayan sa aming buhay, pananampalataya, at lalo namin maunawaan ang iyong salita sa tulong at biyaya sa pagkilos ng banal na Espiritu sa amin. Salamat po, pagpalain mo lahat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Ako po na tayo. Maraming salamat po, Pastor OJ, sa pagandang mensahe na inyo pong inatid sa araw po nito. At para po sa ating announcement, bukas po ay meron po kaming dadaluhan ni Pastor OJ na seminar para po sa mga pastor sa Subic, Sambales. Ayan. At sa 26 po ay meron po ulit kaming dadaluhan na seminar dito naman po sa Rizal. Kaya isama niyo po kami sa panalangin na kami po ay ligtas na makarating sa mga lugar na pagdadausan ng mga seminar po na ito. At sa last Sunday po, July 28, ay ating pong ipagdiriwang ang kaarawan ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay pa sa Rodri. Ay awag po tayong mawawala sa last Sunday. Again, July 28, we will celebrate the birthday of Pastor OJ. Okay? So, i-ready po natin yung ating mga pang-talent offering. Kung meron po kayong pwede nating paibigay na regalo or gifts. Pwede rin po ang love gift. Ayan. Ihanda lang po natin yan para po sa ating last Sunday. Okay? So, yun lamang po ang ating announcement for this month. Birthday din pala ni Brother Neil. So, sasabay na natin ng prayer yan kay Pastor sa last Sunday. Okay? Kaya bawal umabsent. Okay? So, yun lamang po. Tinatawagan ko na po ang ating praise and worship team.
Meron pa po bang birthday celebrant ng July? Kasi sila lang po dalawa yung naka-record sa akin. Baka meron po akong hindi pa naililista. Sino po ang July ipinanganak? Wala na po.